So eto na nga mga manay, i-share ko sa inyo ang diskarte ko para kahit paano makatipid tayo ng paggamit ng ating emga sa bahay. So itong ating recipe ngayon ay kadalasan naman ang niluluto ko ang tinolang manok. At isa rin to sa maprosesong pagluluto ng ulam na talagang nakakaagaw sa atin ng oras. At ngayong araw ay i-share ko nga sa inyo para kahit paano may time tayo sa ating pamilya. Bali dito nga pagkainit na ng ating mantika na aking nilagay ay sinabayan ko na ng pagigisa ng sibuyas, then luya. Hindi ako rito naglagay ng bawang mga manay. Then kapag naamoy ko na yung aroma, sinabayan ko na rin ang paglalagay ng kamatis. Mas mainam yung hinog na hinog. Alam nyo tong recipe na to, paulit-ulit ko na tong sinishare sa inyo ha. Kaya naman panoorin nyo na lang at lalo na dun sa mga mahilig sa sinabawang ulam ay bagay na bagay to. Pagkatapos natin magisa yung mga kamatis, sibuyas at luya, ilagay na rin natin yung manok. Ngayon sa part naman ng manok na gagamitin, depende na yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung puro pakpak, hita, pitso, kayo na yung masusunod. Then titimplahan ko to ng paminta at naglagay din ako ng patis pampalasa. At isasangkutsa lang natin to ng bahagya. Sa pagluluto nito mga manay, hindi natin kailangan na lutuin ng maigi tong manok dahil isasabay din natin dito maya-maya yung paglalagay ng ating gulay gaya ng sayote o di kaya hilaw na papaya. Kasi kapag niluto na natin yung manok at sa huli natin ilalagay yung gulay, siguradong malulusak o madudurog na tong manok. Kaya naman kapag nasangkutsa na natin, ay dito isusunod ko nang ilagay yung nahiwa at nabalatan natin na sayote or di kaya ay hilaw na papaya kung ano man yung gusto nyo. Then sabawan natin yan ng tubig at ating yan papakuluan. Pero naglagay ako dito ng isang pirasong chicken cube. At kapag kumukulo na, i-check natin yan. Bali nga pala dito sa pagluluto natin, dahil nga ito i-stack natin or ipipreserve natin, so hindi natin to kailangan na lutong-luto or yung naglalagas-lagas na sa laman yung manok. Para naman kapag iririhit natin, kapag uulamin na natin, ay saktong-sakto pa rin na manamis-namis yung gulay at hindi durog yung manok natin. Dito nga ipapakulon ko lang siya ng ilang minuto at kapag okay na ay pwede na natin tong hanguin dito sa pinaglulutuan. So tatanggalin ko nga pala to mga manay at kita niyo yung manok natin, no, hindi pa siya yung naglalasog or as in humihiwalay dun sa kanyang buto. Then isasabay ko na rin na tatanggalin yung mga gulay. At dito nga kung mapapansin nyo, yung gulay natin ay hindi siya na overcook kasi kailangan ma-maintain natin yung half cook lang para kapag iririhit na natin, nandun pa rin yung parang kala mo bagong luto yung ating tinola na ihahain sa ating pamilya. Pagkatapos ko nga ditong tanggalin yung manok at yung gulay na ating nilagay kanina, magdadagdag pa ako ng tubig dito sa ating sabaw at ito'y ating papakuluan pa. Nagtimpla ako ng asin, depende po yan sa inyong panlasa. Then kapag kumukulo na, kapag ganito na, ay pwede na natin yung patayin ng kalan at i-ready na natin yung ating mga silicone molder na gagamitin. Ito nga pala mga manay ay nabili ko lang online. At itong sinishare ko sa inyo, hindi lang din naman po ako ang gumagawa nito. Marami na po at kahit sa ibang bansa ay ginagawa na rin po nila. Ito ay nakakatulong para sa mga nanay na sobrang busy at para laging nakakakain ng lutong bahay ang kanilang pamilya. Ang kagandahan nga lang dito sa aking nabili, meron na siyang sukat. So 500 ml, then hanggang 250 ml. So ang gagawin nyo nga lang diskarte, kaya ako pinaghiwalay yung sabaw at yung pinakalaman para naman masukat ninyo ng tama at pare-parehas ang laman ng inyong ipe-preserve. Para pag nagiinit kayo, pare-parehas lamang po ng timbang at sukat yung ating mga nilagay. Then dito, mas matototal ninyo kung pang ilang tao ang pwedeng makakain ng inyong itatabing ulam. So dito nga kung mapapansin nyo, ultimo pati gulay ay binibilang ko para pare-parehas ang laman ng bawat lagayan. Syempre, wag din natin iiwan yung mga ginamit nating pangsamya gaya ng kamatis, luya at sibuyas. Nilalagyan ko rin yan para kapag niririhit natin ay kapit na kapit pa rin yung lasa para sa ating tinola. Alam ko magtatanong kayo, manay, bakit walang dahon ng sili o kaya walang dahon ng malunggay? Hindi po talaga ako naglagay mga manay. Bali, ang ginagawa ko kapag magririhit na po ako neto, saka po ako maglalagay ng fresh malunggay at fresh dahon ng sili. Para naman talagang, alam mo yon, kapag hinain mo na, hindi mo iisipin na istak tong ulam na ating ihahain sa ating pamilya. At dito nga naglalagay na ako ng sabaw. Then, ito yung ating nagawa. So, meron pang sobra, kaya pang ulam na namin yon. At ito yung diskarte na gusto kong i-share sa inyo mga manay. Ilalagay lang natin yan sa freezer. Then, kapag napatigas na natin, pwede na po natin yung ilagay sa isang malinis na plastic or di kaya sa isang vacuum sealed bag. Tapos, pwede rin sa
sa closed container. At sa mga wala naman nito, wag po kayong mag-alala kasi pwede nyo po itong ilagay sa mga tub at ilagay po sa freezer. Kailangan lang para-paraan at diskarte bilang nanay. At dito nga makalipas ang ating pag-freezer sa ating pagkain ay pwede na natin tong i-vacuum. So gumamit ako ng plastic bag na pang-vacuum yun mga manay ha. Tapos ganito lang kadali po i-unmold yung ating mga ulam na na-freezer na natin. So ang kagandahan pag may mga ganito nga tayong lagayan, pare-parehas po ng sukat at dami yung ating naitatabi para natatansya or nababudget natin yung pang-ulam natin ng pang-isang linggo. At itong ginagawa ko naman po ay hindi umaabot ng isang buwan kasi dito sa bahay, nagluluto ako ng good for 1 week lang. Matagal na yung umaabot ng 2 weeks. Then kung mapapansin nyo, madali lang siyang tanggalin dun sa ating silicone molder. Tapos eto nga gumamit pa ako ng isang maliit na size ng silicone molder para naman dun sa sabaw. Para maraming sabaw yung tinola natin. Ngayon sa mga magtatanong, Manay, wala po kaming vacuum sealer. So paano po yan? Pwede pa rin po ba kaming makapag-imbak ng pagkain at wala din po kaming silicone molder. Like ko naman sinasabi, kahit wala kayo na itong mga ginagamit ko ay pwede po kayong mag-imbak ng pagkain. I-freezer nyo lamang po, ilagay nyo sa isang tub, then ilagay nyo sa isang closed container o di kaya sa mga ziploc plastic na nabibili sa grocery, meron po nun. So ang kagandahan lang po mga manay, kapag ganito na nabavacuum natin yung pagkain, mas tumatagal po yung shelf life ng food natin na tinatabi. At least umaabot po ito ng 2 to 3 months o higit pa pag naka-vacuum. So ito naman po nabibili online. Ilalagay ko na lamang po yung mga link nitong mga pinagamitan ko na to para dun sa mga gustong mag-order, makapag-check out kayo dun sa store na binibilhan ko. So ganito lang yung diskarte niya. Ang gandang tignan no kapag na-vacuum yung ating pagkain na may sabaw, ipi-freezer muna natin. Kasi kapag nilagay nyo sa ganitong plastic na hindi pa siya na-freezer, ang pangit tignan, ang gulo nila. So, pag ganito kasi na nailalagay natin sa isang silicone molder, mas magandang tignan kapag nilipat na dun sa plastic. Then, ito nga palang tira na to, ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung uulamin namin. So, ilalagay ko lang to sa microwave oven. I-reheat ko lang to. Ito lang kaganda ng silicone na to. Matigas to mga manay, makapal din. At yun nga, meron siyang sukat, may cups and ml, kaya maganda siyang gamitin. So, i-reheat ko lang yan. Pero kung magtatanong kayo, manay, wala naman po kaming microwave. Huwag kayo mag-alala, pwede nyo tong lutuin sa kalan. So, pag niluto nyo nga lang sa kalan, hindi na siya ganun katagal kasi nga, hindi na kayo magigisa-gisa. Iinitin nyo na lamang to sa kalan, tapos magtalbog kayo sa huli ng dahon ng sili or malunggay. Then, pwedeng-pwede nang iserve. So, ganun yung diskarte ko para mas tipid sa gas na hindi ako luto ng luto, mas mabilis yung pag-prepare ng pagkain namin. At higit sa lahat, mas mahaba yung oras ko para sa pamilya ko. At sa ganitong technique, hindi nyo po malalasahan na stuck yung pagkain, lalo na kapag naka-vacuum yung pagkain natin na pine-preserve. Yung ganitong diskarte, hindi na po ito bago. Marami na rin ang gumagawa at sana kung hindi mo pa ito natatry, itry mo na dahil malaking bagay ito na makakatulong sa atin bilang mommy. So ayun lang, kain po tayo!